araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kasalanan ko ba kung maging pasan ko ang daigdig? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako, ang bukas. Ay, salamat dumating ka na, anak. Bakit, Nay? May nangyari ho ba? Si Aling Tinding kasi. Nagpunta rito kanina. Nagbubunga nga na naman. Lumayas na raw tayo pag hindi pa tayo nakapagbayad ngayon ng upa natin dito sa bahay niya. Sobra naman siya. Alam naman niyang gipit tayo dahil sa pagkakakulong ni Itay. Anak, pasensya ka na sana. Alam ko pagod ka. Kaya ayoko sanang sabihin sa'yo. Pero kailangan malaman mo eh. Ikaw lang naman kasi ang inaasahan ko makakatulong ko rito. Siya, tama na, huwag na kayo umiyak. Pupunta ako kay Aling Tinding ngayon. Babayaran ko yung utang natin dito. Sumahod ka na? Opo. Buti nga ho, medyo malaki yung kinita ko dahil sa dami ng overtime. Ay, yun nga lang. Pambayad lang natin lahat sa upa dito sa bahay. Salamat at dinalaw mo ko uli, Adela. Bakit naman hindi kita dadalawin? Asawa kita. Hindi nga lang madalas kasi gipit na gipit kami. Nakausap mo na ba yung magiging abogado ko na galing sa PAO? Oo. Kaninang umaga lang. Nag-ipon pa nga kasi ako ng pera para makapunta sa inyong dalawa. Adela, patawarin mo sana ako. Fidel. Kung nakinig ako sa iyo, na huwag nang sumama sa inuman na yun, hindi ako mapagbibintangang kasama sa nakawang nangyari. Wala na tayong magagawa pa. Tapos na ang lahat eh. Harapin na lamang natin ng matatag ang problemang ito. Sisikapin kong huwag masangkot sa gulo rito habang nililitis ang kaso ko, para hindi na madagdagan pa ang problema natin. Ate Rowena, bakit nakahiga ka dito sa kwarto? Ayaw mo bang hintayin na dumating si Inay? Tintin, masakit yung ulo ko eh. Pati katuwang ko. Siguro sa sobrang pagod yan, ate. Baka nga. Wala namang magagawa. Kailangan magtrabaho ng gusto para sa mga pangangailangan natin. Kawawa ka naman. Ilalagnat ka ba? Oo. Ay, sige, ikukuha kita ng gamot sa lagnat para makainom ka, gumaling ka. Bait naman ng bunso namin. Maalalahanin pa. Kasi mahal ko kayo ni Nainay. Gusto ko na balang araw maging doktora ako. Galing ka? Oo. Ganda naman ang pangarap mo. Bakit naman yun yung napili mo? Para ako na lang ang gagamot sa inyo. Nay, mukhang pagod na pagod po kayo ah. Oo nga eh. Gut mo na nga rin ako, Tenten. Hala ka, Kuya Junior. Hindi mo tinira ng pagkain si Inay. Pasensya na, Nay, ha? Nagutom ako ng gusto eh. Napagod ako sa laro namin. Tsaka, hindi ko naman alam na hindi pa kayo kumakain. Sinabi ko naman kasi sa iyo eh. Ayaw mo lang makinig. Huwag ka lang madaldal, Tenten. Babatukan na kita dyan eh. Junior, ano ka ba? Huwag kang ganyan sa kapatid mo. Tenten, anak. Po. Pakibili mo na lamang ako ng isang itlog. Yun na lamang ang uulamin ko. At ngayon,
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Inay, umiiyak na naman kayo. Mulang nung makulong si Itay, palagi na lang kayo ganyan. Dahil lagi ako nag-aalala sa kanya, Rowena. Alam mo, nung huli ko siya nakita, ang laki na ipinayat niya. Halatang nahihirapan siya sa kulungan. Kung meron lang nga sana tayong pera, para aregluhin na lang yung kaso ni Itay. Kaso wala eh. Tapos namatay pa yung isang naging biktima sa nakawan. Ay, kinalulungkot ko pa. Tumakas yung mga kasama niya sa inuman. Kaya ang tatay mo nadiin. Panas! Olats lahat ng perang kinita ko sa pamamasada. Tanga kasi mga kakampi natin eh. Ang bagal kumilos. Tuloy tayo sa pustahan. Wala na akong pera ngayon. At malamang, hingan ko pa si Inay at Ate Rowena. Kaya mo, Junior, mananalo din ang team natin sa susunod. Oh, heto na noodles. May sabaw na tayo sa tuyo at kanin. Kain na po tayo, Nay. Dapat tira natin ng isang tuyo at noodles si Junior. Wala pa. May laban daw sila ngayon sa ML, ate. Ha? Jack, may pustahan na naman yun. Ay, opo, yun nga po yung nadinig ko sa pag-uusap nila ni Bonjo nung isang araw. Nay, may pagkain na ba? Ay, meron na. O, ayan. Kumuha ka na ng kanin mo. Tuyo at noodles na naman? Ano ba naman yan? Anak. Lagi na lang ganyan ang ulam natin. Anak, magpasalamat ka nga at may kinakain pa tayo eh. May tinitiran pa tayong bahay. Tama. Yung iba nga dyan sa kalye na nakatira, sumasala pa sa oras. Ang dami niyo naman sinasabi. Tayo na nga lang kumain yan. Hoy! Junior! Bumalik ka rito! Pinangangaralan ka lang, ba't ganyan ka? Di na kayo pinansin, Nay. Patangin talaga, oo. Hindi naman natin siya iniinga sa kita niya sa pagtatricycle niya. Nagre-reklamo pa. Magagalitin pa siya, ha? Parang ayaw na napapangaralan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nay, aalis po muna ako. O bakit? Saan ka pupunta, Tenten? Sa kaklase ko po. Sa bahay na po nila ako gagawa ng assignment namin. Kasi hindi ko po pwedeng dalhin dito yung libro niya. May pera lang sana ako. Ipapapotocopy lamang natin yung mga librong wala ka. Para hindi ka na mahirapang makishare sa mga kaklase mo. Kaso nga, gipit pa tayo eh. Hindi po bali, Nay. Kaya ko naman pong maglakad papunta sa kanila. Sige. Pero mag-iingat ka, ha? Saka sana umuwi ka agad. Dahil baka abutan ka ng ulan sa daan. Inabot na ako ng ulan dito sa daan. Buti na lang may dala akong payong. Pero lakas ng ulan. Sana makauwi na ako. Gabi na eh. Baka nag-aalala na si Ninay at Ate. Rowena, anak.
Wala pa ba si Tenten? Wala pa ho, Nay. Nagtataka nga ako. Bakit wala pa eh? Dapat kanina pa yun nandito. Muulan pa naman. Pumuntahan ko na kaya sa bahay ng kaklase niya. Oh, may tumatawag sa cellphone niyo. O, teka. Sasagutin ko. Hello? Oho. Ako nga ho. Sino po sila? Bakit po? Ano ba nangyari sa bunso ko? Hindi! Si Tenten ko wala sa gasaan! Hindi! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Dalawang buwan na buhat na mailibing ang anak kong bunso. Pero hindi pa rin dumadalaw dito si Adela. O kahit si Rowena at si Junior. Ano na kaya nangyari sa kanila? Kumusta na kaya ang pamilya ko? O Diyos ko, wala naman po sanang masamang nangyari sa aking pamilya. Wala naman po sana nawa luminaw na rin ang katotohanan ukol sa aking kaso. Kailangan makagawa ako ng paraan para masulatan sila. Para makabalita naman ako tungkol sa kanila. Junior, huwag ka munang aalis ha. Bantayan mo si Inay. Bakit, ate? Pupunta lang ako kay Aling Chayong. Nag-text kasi. May sasabihin daw sa akin. Diyan ka muna ha. Sandali lang ako. Ano pa yung trabaho ni Ate Rowena kay Aling Chayong? Hindi naman siya nag-uopisina. Tsaka talaga namang hindi siya maaaring magtrabaho doon. Dahil high school lang natapos niya. Ay nako. Bakit ko ba pinahihirapan ng sarili kong mag-isip? Yak namang walang gagawing masama ang ate ko. Ang importante, may pera siya. Napapakain niya kami. At naipapagamot niya si Inay. Oh, Tol, Junior. Aga mo naman. Walang trabaho si ate ngayon eh. At tapos na rin ng pamamasada ko ng tricycle. Kaya nagpunta na ako dito. Ano? Punta na tayo kina Mang Pekto. Huwag na dun. Boring dun eh. Tsaka lagi na lang ang talo sa kanila. Minsan nga iniisip ko, baka dinadaya na tayo ng bangka nila. Hindi naman siguro. Gusto mo, sabong online, talpak. Ano? Ayoko na rin yun. Gusto ko ibang laro naman. Yung hindi pa natin nagagawa. Teka. Ah, alam ko na. Alam ko na kung saan tayo pupunta. Pwede naman tayo dun eh. Dahil hindi ka naman mukhang mahirap. At hindi ka rin mukhang bata. Hey, sigurado ko ba na maganda sa pagdadalan mo sa akin? Maganda, pre. Hanap-hanapin mo. Kaya lang, may pera ka ba? Walang problema sa akin ng pera. Wow. Paldo ko ngayon eh. Talaga? Nabigyan pa ako ni Ate Rowena. Buti naman dinalaw mo ako, anak. Natanggap ko po yung sulat niyo, Tay. Busy lang ho ako, kaya hindi ko kayo napuntahan ng ilang buwan. Kumusta naging libing ni Tenten? Ayun, nanay mo nga pala. Bakit di mo siya kasama? Na-stroke po siya. Hindi niya nakayanan nung makita niyang ililibing si Tenten. Ano? Uy, kumusta na siya ngayon? Nasa bahay na po. Pero tuloy pa rin yung gamutan.
Kailangan po yun eh. Para magbalik siya sa dati. Kawawa naman siya. Mabuti nga ho. Naligtasan niya yung stroke na yun. Saan ka kumukuha ng perang ginastos mo sa ospital? Maging sa patuloy na gamutan ng nanay mo. Umutang po ako kay Aling Chayong. Chayong? Oho. Yung kaklase namin ng nanay mo nung araw? Opo. Iyon, binabayaran ko yung inutang ko sa pamamagitan ng pagtatrabaho ko sa kanya. Kinakaltas po niya sa kita ko yung bayad. Uy, buti naman at kinuha kanyang tauhan. Yun ang akala niyo. Pero sa totoo lang, hindi mabuting ginagawa ko. May sinasabi ka ba? Ang sabi ko, huwag kayong mag-alala dahil hindi ko naman pababayaan ang inay. Pasensya ka na, anak, ha? Pangako, babawi ako sa inyo pag nakalaya na ako dito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Swerte natin, pre. Ang laki ng panalo natin. Oo nga. Buti na lang pala. Hindi tayo nagpunta kay Namang Pekto. Mas masaya sa pinuntahan natin, Bonjo. Sabi ko sa'yo ano ngayon ang plano mo sa napanalunan natin? Hahatiin na natin to, siyempre. Wow, sige. Tapos yung sa akin, ibibili ko yung iba ng mga kailangan namin sa bahay. Bibili rin ako ng damit. At ang pinaka-importante, magtatabi ako ng puhunan para sa susunod nating paglalaro. Teka, Tol. Bakit bibili ka pa ng mga kailangan nyo? Di ba may ayos na trabaho naman ng ate mo? Oo. Para gumanda naman ang papel ko kay ate. Junior, ilang araw ko na napapansin, di mo pinapasada yung tricycle ni Mang Andoy. Bakit? Inalis ka ba niya? May problema ako doon, ate. Ano naman problema mo? Nakautang ako ng pera doon sa Bombay na nagpapahiram sa kanila. Ano? Kaya pala hinahanap ka niya sa akin nung makasalubong ko kanina. Kaya na hinahanap ako ng Bombay na nagpapautang sa mga tauhan ni Mang Andoy. Gusto mo namang ginamit yung pera. Meron naman tayong lahat ng mga kailangan dito sa bahay. Alam ko na. Sa sugal, ano? Natalo ka? Magsabi ka ng totoo. Oo, ate. Ay, naku, ano ka ba naman, Junior? Ang bata mo pa, sugarol ka na. Ang hirap na nga ng buhay natin, ganyan ka pa. Pasensya na, ate. Nandyan na yan eh. Sana tulungan mo na lang ako para hindi na ako nagtatago rito sa bahay. Magkano naman yung inutang mo doon sa Bombay? 10,000. Pero nautang ko yun ng unti-unti. Sus, pambihira ka naman. Wala ka ba talagang panghihinayang sa pera? Hindi ka ba naaawa sa akin, ha? Iniintindi ko na nga sina inay at itay. Pati ikaw, binibigyan mo pa ako ng problema. Sorry na, ate. Pangako, hindi na ito mauulit. Swerte ko talaga, pare. Akalain mo, nabayaran ko na ang utang ko sa Bombay. May puhunan pa ako sa kasino ngayon. Teka, magkano bang utang mo? 3K lang. Ba yun? 3K lang? Oo, kaya
May 7K pa ako dito. Galing mo talaga, pre. Pareho tayo. Ako naman, nakakupit ng malaki kay Ermat. Kaya may puna na tayo. Tara na. Tara na tayo doon. Kating-kating na akong magkasino eh. May kutob akong mananalo ko ngayon. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Rowena, tumawag sa akin si Steven, ang foreigner mong customer na pinakagalanting magbayad at patay sa'yo. Ano po sabi niya? Next week daw narito siya sa bansa at gusto kanya makasama. Po? Ay, natatakot ako, Aling Chayo. Wala kang dapat ikatakot. Hindi naman alam ng pamilya mo ang trabaho mo sa online, hindi ba? Pati na ang gagawin mo pagbibigay ng personal na service. Wala ho akong karanasan eh. Tsaka, hindi ko naman kilala ng lubusan yung Steven na yun. Don't worry, Iha. Sisiguraduhin kung hindi ka mapapahamak. Kahit sumama ka pa sa kanya. At higit sa lahat, titiyakin natin na malaki ang kikitain mo. Dapat lang naman. Dahil hindi na online show ang gagawin nyo. At isa pa, siya ang makakauna sa'yo. Aling Chayo, parang hindi ko kaya. Kailangan kayanin mo, Rowena. Para matapos mo na ang utang mo sa akin. At para maipagamot mo na rin ang iyong ina. Ang magandang damit na ito. Sabi ni Aling Chayang nung bili namin. Gamitin ko rin sa pagkikita namin ni Steven para lalong maakit sa akin. Diyos ko, tulungan mo po akong makaya na pasanin ito. Ang lahat ng mga pasanin ko. Alam mo pong labag sa loob ko ang ipagbili ang aking dangal. Pero yun lang ang alam kong paraan para matulungan ko ang mga magulang ko. Kailangan makalaya sa kulungan si Itay at gumaling naman si Inay at si Junior. Dapat makapag-aaral siyang muli para magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Hindi bali na ako. Kahit siya na lang. Ay, ang ganda mo, anak. Salamat po, Nay. Aalis ka? Opo. Isasama ko ni Aling Chayong. Kinausap ko na po yung isa nating kapitbahay para samahan kayo dito. Babayaran ko na lang siya pag uwi ko. Anak, huwag ka sanang gagawa ng masama, ha? Hindi baling mahirap tayo. Basta ayoko lang mapahamak. Nay, mahal kita, anak. Sige, Nay. Inihintay na ako ni Aling Chayong. Sige. Mag-iingat ka. Opo. Sige, dyan na kayo. Mahal ko rin kayo, Inay. Kayo ng pamilya ko. Yun ang dahilan. Kaya labag man sa loob ko, gagawin ko ang trabahong ito. At ngayon, balikan
natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ganda naman ang cellphone mo, Junior. Mamahalin niya na. Medyo. Bigay sa akin yan ni ate. Advance gift niya sa akin kasi birthday ko. Bait talaga ng ate mo, no? Totoo yun. Sagot na nga niya ang pangangailangan naming lahat eh. Pati na si Itay kahit nasa kulungan. Ang laki siguro ng sweldo niya doon sa pinapasukan niya. At tiyak yun. Nakakaya niyang sagutin lahat ng pangangailangan namin eh. Gusto pa nga niyang mag-aaral ako uli. Huh? Para daw magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Wow, ang bigat nun ha. Eh ano naman sabi mo? Siyempre ayoko. Matanda na ako para magpatuloy pa sa high school. Tsaka, mas gusto ko na tong namamasada lang ako ng tricycle. Kahit anong oras ko gustuhin, nakakapagsugal ako. Plano ko nga, magpabili na lang ng tricycle sa kanya. Ibinili mo ng tricycle si Junior? Opo, inay. Para hindi na siya makikipamasada pa sa iba. Ayaw naman kasi niya mag-aral uli. Sana sabihan mo siya na mag-ipon. Para pag nasira yun, di meron siyang pampagawa. Ang usapan naman po namin, ako yung magtatabi ng iipunin niya. Pumayag naman siya. Sana nga ho, simula na ito ng pagbabago ni Junior. Anak, may gusto lang sana ko itanong. Ano po yun? Kuan, ano ba talagang yung trabaho mo kay Chayong? Bakit ba ang dami mong pera? Assistant po ako ni Aling Chayong sa kanyang mga negosyo. Kasi natutuwa siya sa kasipagan ko. Kaya binibigyan niya ako ng komisyon doon sa mga nabebenta naming lupa. Totoo ba yun? Opo. Bakit po? Ano bang nasa isip niyo? Isa lang naman. Isa lang ang ayaw ko mangyari, anak. Ang mapariwara ka dahil sa amin. Nay, huwag niyong isipin yun. Hindi po mangyayari ang kinatatakutan niyo. Ay, siya nga pala, sa makalawa, dadalaw ako kay Itay. Pwede na kaya akong sumama? Masaya akong malaman na mabuti ng kalagayan ni Adela ngayon, Rowena. Gusto nga ho niyang sumama, Itay, para makita kayo. Ay, ang sabi ko, next month na lang siya sumama para mas okay na siya kahit magbiyahe pa kami. Anak, salamat. Bakit ho kayo nagpapasalamat? Kung wala ka, hindi ko na alam kung ano na nangyari sa amin lahat. Tay, mahal ko po kayong pamilya ko. Lahat gagawin ko. Mailagay ko lang kayo sa ayos. Ayoko nang maulit yung nangyari kay Tenten. Wala man lang ako nagawa. Siya nga pala. May good news ako. Ano po yun? Sabi ng abogado ko, sumuko na raw sa mga may kapangyarihan ang isa sa mga kainuman ko nung gabing mangyari ang nakawan. At may napatay. Sabi ko nga malaki ang may tutulong nito sa aking kaso. Ate Rowena! Buksan mo ang pinto! Lumabas ka dyan! Harapin mo ako! Nagagalit o makakalampag ka ng pinto ng kwarto ko? Dahil nabisto ko ng baho mo! Ano? Kaya ba ang dami mong pera? Dahil nag-aano ka ng online sex? Ha?
lamot lang ano? At yung amo mong si Aling Chayong naman ang nagbubugaw sa'yo. Hindi lang sa online, kundi maging sa iba't ibang mayayaman. Junior? Nakakadiri ka, ate! Ikinahihiya kita! Oo! Nagbebenta nga ako ng laman. Hindi lang sa online, kundi maging sa personal. Pero yun ay para maitaguyod ko kayo. Bakit mo ako nilalait? Hindi ba't kumain ka rin sa pinagkakitaan ko? Hindi ba nakinabang ka rin? Kasalanan ko ba kung maging pasan ko ang daigdig? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Napakasakit pala. Napakasakit marinig yung palalait ng sarili kong kapatid. Para akong sinasaksak sa bawat salita niya. Rowena? Rowena, anak. Nay? Narinig ko lahat. Patawad, inay. Nagsinungaling ako sa inyo. Nilihim ko ang marumi kong trabaho. Pero alam niyong dahilan, kaya ko yun nagawa. Para matulungan ko kayong lahat. Dahil mahal ko kayong lahat. Oo. Naunawaan kita, anak. Hindi ako magalit sa'yo. Nahihiya nga ako sa'yo. Isa ako sa mga pasanin mo. Kung may magagawa lang ako upang mabawasan ang sakit na nadarama mo, gagawin ko yun, anak. Upang gumaan ang pasanin mo. Rowena, anong nangyari? Bakit magang-maga ang mga mata mo? Aling Chayong, nalaman na po ni Nainay yung lihim natin. Ano? Galit na galit sa akin si Junior. Hinamak niya ako. Sobra naman siya. Samantalang ang laki ng pinakinabangan niya sa'yo. Siya nga itong waldas at pabigat. O paano ka makakapag-online yan? Hindi ko kaya ngayon, Aling Chayong. Sa ibang araw na lang. O siya, sige. Marunong naman akong umintindi. May gusto kong sabihin sana sa'yo. Isang paraan para maragdagan ng kita mo. Oo. Yung makakapag-recruit ka ng iba pa mga babae na magiging tulad mo. Nandidiri ako sa'yo, ate. Hinihiya kita. Ayoko nang makita ka ba. Kinamumuhiyan kita. Nalayo na ako sa inyong lahat. Mamabangga ako. At ngayon,
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Opo. Sino ho sila? Dito ho ba nakatira si Junior Regalado? Dito nga ho. Ate niya ako. Pero wala siya rito. Bakit po? Ano kung kailangan niyo sa anak ko? Puliso ako, Mrs. Ang anak ko ninyo, na-aksidente. Ang anak ko! Bumangga sa poste ang minamaneho niyang tricycle. Inay, ate. Ako lang nandito, Junior. Pinauwi ko muna si Inay para makapagpahinga. Ate Rowena. Kumusta na pakiramdam mo? Masakit pa. Masakit pa ang katawan ko. Unti-unti di mawawala yan. Ang mahalaga, ligtas ka na sa panganib. Ate Rowena, patawad. Sa halip na tulungan kita sa mga problema natin, naging pasanin mo pa ako. Naging pabigat. Junior. Dahil sa bisyo ko, pati tricycle na ibenta ko. At nang malaman ko ang trabaho mo, sa halip na maawa ko sa'yo, hinamak pa kita. Kaya ako siguro sinapit to. Sorry, ate. Hindi naman kita masisisi kung magalit ka man sa akin. Totoo namang maraming trabaho ko. Pero hindi kita dapat hinamak. Dahil bahagi ako ng daigdig na pasan mo. Anak, masaya ako. Nagkasundo na kayo magkapatid. Ako rin po, Inay. Gumaan ang pakiramdam ko. Palagay ko, paglabas ng kapatid mo sa pagamutan, lubos na siya magbabago. Yun talaga yung sinabi niya sa akin. Tutulungan niya daw ako. Anak, may gusto sana ako ipakiusap sa'yo. Ha? Na sana pagbigyan mo ako. Ano po yan, Nay? Maupo ka, Adela. Salamat, Chayong. Totoo nga palang magaling ka na. Awa ng Diyos, gumaling din ako. Hindi mo kasama si Rowena. Dahil ang sabi ko sa kanya, ako na lamang siya makikipag-usap sa'yo. Tungkol saan, Adela? Chayong, tungkol sa trabaho sa'yo ng anak ko. Nagkasundo na kami, Chayong. Hihinto na siya sa kanyang trabaho sa'yo. Magbabagong buhay na ang aking anak. Sayang ang malaki niyang kita. Lalong sayang ang aking anak kung mabubulid siya ng lubusan sa kasalanan. Chayong, sana ikaw rin magbagong buhay. Itigil mo na ang masamang negosyong yan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, anak, saan ka galing?
Bay pagising ko, wala ka na rito sa bahay. Hindi ko na inabala yung pagtulog niyo, Nay. Kasi namili ako ng mga gagamitin ko sa bubuksan kong karinderya. Yung pala naisip mong maging negosyo? Opo. Mas okay na ito kaysa mag-apply uli ako ng sales lady sa mall. Sa business na ito, ako ang amo. At hawak ko pa ang aking oras. Tama ka, anak. Matutulungan pa kita. Ibabalita ko agad dito kay Junior pag sundo ko sa kanya sa ospital. Ngayon na ba ang labas niya doon? Opo. Kaya nga, bumili na rin ako ng mapagsasaluhan natin pagkain. Oh, bakit bigla kayong nalungkot? Naalala ko lang ang itay mo. Medyo matagal na rin palang hindi ako nakadalaw sa kanya. At di bale, pag magaling na si Junior, tayong lahat ang dadalaw kay Itay. Tol, pre, tumaba ka at pumuti ka rito sa loob ng bahay nyo Tumaba nga talaga ako. Pero tumutulong din ako. Doon sa karinderya at tindahan ni na ate at inay. Ano tol miss ka na ng tropa. Di sana, isinama mo sila rito. Okay lang ba? Oo naman. Pero wala nang inuman. At wala na ring sugal. Bagong buhay na ako Ano naman gagawin namin dito kung wala yun? Sana kayo rin magbago na. Naku. Wala naman tayong mabuting mapapala sa alak at sugal. Adela! Malaya ka na. Oo, Adela. Nagsabi na ng totoo si Dodong. Kaya nadakat na ang tunay yung salarin. Sina Tikyo at Anton. Kaya nakalaya na ako. Oh, Diyos ko, salamat po. Ngayon, mabubuo na muli ang pamilya natin. Nagpapasalamat din ako sa Diyos, Adela. Dahil tinulungan niya ako makalaya. Kaya na matutuwa mga bata kapag nakita ka. Narito ba sila? Wala. Namili sila ng mga kailangan sa karinderya ni Rowena. Hindi na siya nagtatrabaho kay Chayo? Oo, hindi na. Mamaya, ikukwento ko sa iyo lahat ng nangyari. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nay, nandito na kami ni Junior. May dala po kaming pagkain, inay. Oo. Kumusta mga anak? Ay, Itay? malaya na kayo? Oo, mga anak. Salamat naman po. Kaya magkakasama-sama na tayong lahat. At pangako, babawi ako sa lahat ng mga panahong nawala ako sa inyo. Ay, naku, tamang-tama pala yung pagbili natin ng masarap na pagkain, Junior. Meron tayong dapat ipagdiwang. Dela, ba't natagalan ka sa labas? Sabi mo may bibiling ka lang. Kasi Fidel, nakita ko si Chayong. Nakita mo siya? Oo. Nag-usap pa kayo? Hindi. Nakita ko siya na bit-bit ng mga pulis. Ano? Ang sabi ng mga tao roon sa kanila, isang babaeng tauhan daw niya ang nagsuplong sa kanya masamang gawain. Pwede makukulong siya. Abay, tsak yun. Dahil nga sa masama niyang negosyo. Ay, talagang ang masama ay hindi nag-aani ng mabuti kailanman. Rowena,
Junior, maaga rin pala kayo nagbihis. Opo, Inay. Para maaga po nating mapasalamatan ng Diyos, Inay. Masarap po kasi sa pakiramdam na inuunan natin siya bago ang mga gawain natin. Ba, maganda yan, anak. At marami talaga tayong dapat ipagpasalamat sa kanya. Una na nga yung napagtagumpayan natin ang mga pagsubok na dumating sa ating buhay. Kaya ngayon, magkakasama na tayo muli. Binigyan din po niya ako ng pagkakataong makapagbago. Tama ka, Junior. At ako naman, ngayon, hindi ko napasa ng daigdig. At nararamdaman ko na para sa atin ang isang maligayang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang araw sa buhay, pinamagatang. Kasalanan ko ba kung maging pasan ko ang daigdig? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Susan Robles, Phil Cruz, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, at si Rosana Villegas sa papel na Rowena. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Buyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon ni Bobby Malyari Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod. Isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan ang aming ihandog sa inyo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas.